Magandang hapon mga mag-aaral. Manatiling nakatayo para sa ating pagbunga ng panalangin na pangungunahan ni Grace. Amen. Ngayon, bago kayo magsiupo ay pakipulot muna mga kalat sa inyong silong ng inyong upuan at pakiayos na rin ang inyong mga upuan bago kayo umupo. Mari na kayo umupo. Ngayon, nais ko malaman, may lumipad ba sa ating klase ngayong araw? Kinagagalak kung walang lumipad sa ating klase. Kung kaya't walang mahuhuli sa ating talakay ngayong araw. Ngayon, bago tayo tumungo sa ating bagong paksang tatalakay ngayong araw, ay nais kong magbalik-aral naman tayo. Sino nga ba ang nakakaalala ng ating tinalakay ng nakaraan? Sino nakakaalala? Okay, heartburn. Mahusay. Ano naman ang kahalagahan ng pagseksualidad sa ating bansa? Luis? Tama, mahusay. Ngayon, bago tayo formal na tumungo sa ating bagong talakayin, ay nais kong magkaroon muna ng aktibidad kung kaya para kayo ay magkaroon ng ideya kung ano ang ating paksatatalakayin. Nais ba magkaroon ng aktibidad? Sige. Ngayon, papangkatin ko kayo. Ito ang pangkat A at ito naman ang pangkat B. Sa laro ito, magdidikit ako ng larawan at nais kong hulaan niyo kung anong larawan, kung ano ang tawag sa larawan na iyon. Maliwanag ba? Ngayon, pipili ako ng mga 4 na representante sa inyong grupo. Ang unang miyembro sa group Ohanay A, si Dot Erica, si Monica, si Christine Angel at si Sarina. Sa Hanay B naman, si June Luis, si Grace Lynn, si Heartburn, at si Francesca. Ngayon, paunahan lang kayong mabuo ang larawan at nais kong matukin ninyo kung ano ang inyong nabuong larawan. Nangunawaan ba? Sige, pumarito na sa harapan at ating umpisahan na ang ating aktibidad ngayong araw. Kapag sinabi ko ang salitang go, ito ay hudyatan yung pag-umpisa. Meron lang kayo 3 minuto. Maliwanag ba? Sige. Go! Ayan. Napakahusay ng Hanay B. Palapakan natin sila. Ngayon, sa ating aktibidad na ginawa, nagkaroon ba kayong ideya kung ano ang ating paksatatalakay ngayong araw? Sino ang nagkaroon ng ideya ng ating paksatatalakay natin ngayong araw? Don Erica. Tama. Ito ay ang tungkol sa ang ating pagsagtatalakay ngayong ang winalismo ay hango sa salitang hango sa Fiodus o Fifth. Ito ay hango sa salitang Fiodus o Fifth, salitang tumutukoy sa lupa na binibigay sa unang basalyo o hisal. Isang sistema ng pamamalakad ng lupain na kung saan ang lupang pag-aari ng Panginoon ay babahagi at bilang kapalit, manunungkulan ang vassal ng tapat at pagsisibilan ang kanyang hari. Ngayon, sa feudalismo, nabuo ang salitang feudalismo dahil merong 5 mahalagang konsepto ang feudalismo.
tumatanggap ng lupa mula sa Lord. Kung kaya, nagkakaroon sila ng fief. Ngayon, lumaw naman tayo sa fief. Ang fief, ang lupang pinagkakaloob sa Bisan. Noong mga panahon ng Pilarismo, tanging ang mga Bisan lamang ang pinagkakalooban ng Lord ng mga lupain. Kung kaya, nagkaroon ito ng malawakang pag-aalyansa dahil nagkaroon daw dito ng mga sihensyang hindi pagkakaunawaan. Kung kaya nabuo ang limang konsepto ng Judaismo. Dumako naman tayo sa homage. Ang homage ay isang seremonya kung saan nilalagay ng Bisan ang kanyang kamay sa pagitan ng mga kamay ng Lord. At ang nangangako rito na siya ay magiging tapat na tauhan nito. Sa homage, isa itong seremonya na ginaganap tuwing ang Lord ay nagbibigay o nagbabahagi ng lupain sa mga Bisan. At ang seremonya nito ay ginagawa ng tanging Lord at Bisan lamang sa pamamagitan ng paglalapad ng Bisan sa pagitan ng kamay ng mga Lord. Naunawaan ba? Mahusay. Dumako naman tayo sa investiture. Ang investiture naman ay seremonya kung saan binibigyan ng Lord ang Bisan ng fief. Ang investiture ay isang mahalagang seremonya kung kaya doon binibigyan ng Lord ang Bisan ng fief para magkaroon sila ng formal na seremonya. Hindi mabubuo ang pagbabahagi ng Lord ng lupain sa Bisan kung hindi gagawin ang investiture. At ang panghuli naman ay oath of fealty. Ang oath of fealty ay tawag sa sumpaan ng Bisan at ng Lord. Ibig sabihin, sa panghuling limang konsepto ng Pilarismo, sinasabi dito na ang pagkakaroon ng sumpaan sa pagitan ng Bisan at ng Lord ay napakahalaga sa konsepto ng Pilarismo. Kung kaya ginagawa at nagkaroon ng limang mahalagang konsepto ng Pilarismo ay dahil magpamula noon hanggang magpasangang ngayon ay ginagawa pa rin ang oath of fealty. May katanungan ba sa ating tinalakay ngayong araw? Mahusay, nagagalak kung wala kayong katanungan. Kung wala kayong katanungan ay ako ang magtatanong. Bilang isang mag-aaral, ano ang kahalagan ng Pilarismo? Don Erica? Mahusay, kung gano'n. Bigyan natin ng 5 bagsak si Don Erica. Ngayon, bago tayo magkaroon ng magsusulit, ay nais ko munang magkaroon tayo ng pangalawang aktibidad. Ito ay ang bluff at fact. Sasabihin mo lang kung ang tama, kung ang sasagutan mo ay fact, kung ang aking sasabihin na katanungan ay tama, at kung mali naman, ang sasabihin mo ay bluff. Ngayon, babasahin ko ang katanungan at kailangan mo nang tumayo, Heartburn, at babasahin ko na ang iyong unang katanungan. Heartburn, para sa iyong unang katanungan. Ang homage ay isang seremonya kung saan nilalagay ng Bisan ang kanyang kamay sa pagitan ng kanyang kamay sa Lord. At nangangako rito na siya ay magiging tapat na tapuhan nito. Ito ba ay fact o bluff? Tama, ito ay fact. Palagpakan natin si Heartburn. Grace Lee, maaari ka bang tumayo at sagutan ang ating aktibidad? Para sa pangalawang katanungan. Bisan ang tawag sa taong tumatanggap ng lupa mula sa Lord. Ano ang iyong kasagutan? Mahusay. Bigyan natin si Grace Lee ng 3 bagsak. Zalina, maaari ka bang tumayo? At narito ang iyong katanungan. Fifth, ang tawag sa lupang ipinagkaloob sa Bisan. Ito ba ay fact o bluff? Tama. Ito ay fact. At ang pang-apat, Marshall, maaari ka bang tumayo? Ito ang iyong katanungan. Oath of fealty, ang tawag sa seremonya kung saan binibigyan ng Lord
ang baseline ng fifth? Ito ba ay bluff o fact? Sigurado ka ba sa iyong kasagutan na ito ay fact? Ulitin ko ang iyong katanungan. Oath of fealty ang tawag sa seremonya kung saan binibigyan ng Lord ang baseline ng fifth. Tama, ito ay bluff. At ang panghuling katanungan, Mary Shonday, maaari ka bang tumayo? Sagutin ang huling katanungan. Ang pangunahing tungkulin ng Lord sa baseline ay magkaloob ng serbisyong pangmilitar. Ito ba ay bluff o fact? Bluff. Kasi ang oath of fealty ay ang pangunahing servisyo ng Lord ay magbahagi ng lupain at hindi pang-militar. Ngayon, maglabas kayo ng isang buo at malinis sa papel at magkakaroon kayo ng maiksing pagsusulit. Ang aking panuto ay isulat ang tititi kung ang isinasaad ay tama. At M naman, kung mali sa tatla. Naunawaan ba? Ulitin ko. Isulat ang titik-tik kung ang sinasaad ay tama. At M naman, kung mali sa tatla. Meron inyong 3 minuto para sagutan. Zarina, bakit hindi ka naglalabas ng malinis sa papel at ballpen? Tapos na yung 3 minuto, pakipasa lang ng mga papel muna likod, paharap. At paglabas kayo ng kwaderno para sa inyong takang aralin. Ang inyong takang aralin ay mapasa sa akin bukas sa ating muling pagkikita. Naunawaan ba? Ang inyong takang aralin sa loob mo, Korban, pumili ng isa sa mga 5 mahalagang konsepto ng Pidarismo at ibuhit ito at magsulat ng maikling paglalarawan ayon sa inyong napili. Uulitin ko ang panuto. Sa Long Korban, pumili ng isa sa mga 5 mahalagang konsepto ng feudalismo at ibuhit ito at magsulat ng maikling paglalarawan ayon sa inyong napili. Naisulat na ba lahat sa inyong kwaderno? Magaling. Ngayon, tumayo ng lahat dahil natin magpapaalam na. Paalam na class. Yeah.